Aries. This is an Aries Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of Feb. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Aries? Kamusta? Ano yan nahulog na yan? Ano yung sumisigaw na baraha? Justice in reverse? Something feels so unfair. Sinong lumabag sa ating mga Aries? Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of Leo energy. Okay, let's see. Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading. Collective energy ng ating mga Aries. Collective energy ng ating mga Aries. A reminder, ang nag-iisang account na Mystic Siren ay kay Angeles 11. Any messages coming from a different account, hindi po ako yon. At alam niyo yan, never akong nag-initiate ng messages. If you're ready to have your personal reading, send me a direct message. Okie dokie. Aries, naghahanap ng totoong pagmamahal ang ating mga Aries. Okay? Ano ba yan? Sabi ng ating mga Aries, may problema na sa pera. Naghahanap pa ng totoong pagmamahal. Okay, you're trying to build on both. But I feel right now, you're focusing on self-love, self-growth, okay? Meron ka mga inaayos tungkol sa sarili mo, makatulong din sa pamilya, build mo yung family, especially kung may mga batang involved. Nagkaroon ng betrayal in the past, sobra kang nasaktan. But I feel right now, marami kang inaayos sa buhay mo at may mga energy na sabi mo kailangan mo nang mag-detach sa mga energies na alam mong nakakasakit lang sa'yo, nakaka-disappoint lang sa'yo. Marami kang iniisip tungkol sa kapirahan, kabuhayan, and you feel broken-hearted. Sabi mo, paano mo nga ba aayusin, no? Or itataguyod ang iyong buhay? There's a masculine here, very manipulative, may pagka-immature pagdating sa relationship, in handling a relationship. And it feels like, sabi ng feminine, ay nako, nakakapagod na. Parang ayaw na niyang umasa na babaguhin pa ng masculine ang kanyang same old toxic patterns, okay? I feel the feminine is trying to heal from a relationship, especially sa family. There's like a walking away energy sa mga connections. Kahit pamilya pa yan, sabi mo you're walking away sa mga taong nakakasakit sa'yo. There's an energy here of like maraming hindi pagkakasunduan tungkol sa relationship, family, okay? At meron kang ino-overthink na parang tama ba talaga na completely i-cut off na ang connection sa tao na to? Okay. Maraming doubts ang isang Empress, the mommy energy here, kung namamanifest ba niya yung mga bagay na gusto niya para sa pamilya. Meron din siya mga doubts na parang yung mga gusto ba niyang mangyari ay nangyayari ba talaga. Kasi parang minsan iniisip mo, no, yung mga delays and rejections, yung mga prayers natin na hindi na-answer ni God, most of the time that's just a not yet or it's really a no kasi hindi naman talaga makakabuti para sa atin kung ano yung iniisip at pinaplano natin, akala natin mabuti para sa atin. Okay? For now, sabi mo, self-preservation, may mga chismis, usapan, but sabi mo, okay, fine, layo na lang, bingi-bingihan muna sa mga opinyon ng ibang tao. Okay? Marami ka na rin natutunan sa buhay, pero sabi mo kung ano man yung itinataguyod mo na plano mo for you, laban lang kahit hindi naman ganon kadali. Okay? May mga pagtatalo, toxicity pagdating sa family energy, but may mga like hanggang kayang makisama, makikisama. Okie-dokie. Basta ang mahalaga dito, kung alam mong mali, huwag ito tolerate. Okay? Yun lang naman yun. Hindi masama kahit ikaw lang mag-isa. Hindi masama kahit hindi ka naiintindihan ng mga taong nakapaligid sa'yo, even your person. Ang mahalaga, alam mo, yan yung tama, panindigan mo, i-correct mo. Alrighty? So, the reason for the reading is same old cycle. Sabi ng ating mga Aries, gusto mo ng abundance, stability, harmony pagdating sa partnership, especially pagdating sa bahay, makikisama hanggat kaya.
Recent past, no, there's a feminine energy here na sabi mo kailangan mo munang umatras at like bawiin muna ang cup of love na yan. Pag-isipang mabuti yung mga pakikisama na ginagawa. Are you overgiving? Are you overly extending yourself to the point na may isang love situation or relationship na parang nai-spoiled na, umaabuso, hindi na natututo? Okay? Marami ding iniisip ang feminine about her own financial stability. Marami kang pinagpe-pray na kung ano man yung mga nangyaring hindi maganda, sana magkaroon na ng divine justice. Okay? And aware ka rin naman na lahat ng ginagawa mo, good and bad, may equal divine justice na ihahatol ang kapalaran. Kaya you're choosing to do what's good for you at sa mga taong mahal mo. Meron ka rin pinagpe-pray na sana, no, yung mga taong nag-argabyado sa'yo ay si Lord na ang bahala sa kanila. Okay? Especially dun sa masculine. No? I feel this is the feminine who's crying to the heavens of parang, Lord, ikaw nang bahala. Ayokong ibigay sa kamay ko yung hustisya. Parang sabi mo, Lord, ikaw nang bahala. Sabi ni feminine sa connection na to, magfo-focus na lang siya sa kaperahan kabuhayan. At kung ano man yung mga like nagawa ni masculine na masakit sa kanya, bahala na si Lord sa masculine na to. Okay? Right now, sabi ng ating mga feminine, meron kang hinihintay na like a door of opportunity na mag-open para sa'yo. Good news, good outcome. Meron kang hinihintay na magagandang balita. There's a masculine also na parang kakausapin ka, mag-e-express ng love sa'yo, communication, kung ano man. Kaya lang, same old toxicity ang meron siya. Your person feels like binibigay niya yung best sa'yo at para sa relationship. But based sa standard ng feminine na parang that's even below bare minimum masculine. Pero para sa person mo, especially sa side ng masculine, hindi pa tapos ang connection na to at may chance pa na ayusin nyo to. Okay? May mga doubts ang ating mga Aries kung tama pa ba na magkaroon ng reconnection, reconciliation. Nahihirapan ka rin mag-move forward, no? Meron ka pang mga hinahanap na sagot, wisdom about the situation. Until the end of around June, okay? After this reading until the end of June, there's an energy here na parang may mga bagay kang gustong simulan. You're very passionate about, halimbawa, gusto mo ng baking, mag-aaral ka ulit, may mga bagay na gusto kang gawin. If like ready ka na for a new passionate connection, ipaglalaban mo to, new beginning na to. This time, sabi mo, handa ka na to make all the sacrifices to make this thing na gustong-gusto mo work out. Okay. May nakikita ako dito, for some of you, this is a new love connection. For some of you, this is more about personal growth, magda-diet, mag-gym, like a new career. Okay. Marami ka ring inaayos tungkol sa sarili mo, especially doon sa may mga involved na bata. Pagdating sa may pamilya, may bata, maaaring pag-usapan nyo na lang ano yung plano nyo para sa bata. Kailangan ng ayusin to, enrollment, kung ano man. But I feel, especially sa side ng feminine, sasabihin mo na parang nahihirapan ka na, parang lagi ka na lang, parang may energy of ayaw na nung feminine nung energy na parang nanglilimos. So aayusin mo na yung sarili mo to the point na parang you'll be financially independent, na hindi ka nahihingi ng tulong kay masculine. Iniisip mo kung paano yung gagawin. And feminine, I'm praying for the both of you na makagawa kayo ng tamang desisyon, especially sa career and relationship na to, lalo na may batang involved. Okay? Feminine, para dun sa mga feminine here na napapabayaan ng kanilang masculine, I'm praying for your abundance at like tamang direksyon pagdating sa career. May Heavenly Father bless kung sino man yung deserving ng malaking blessing na to. Okay? Para malusutan na kung ano man yung challenges na to. Okay? And that would be the Aries reading for the month of Feb. See you again in a few days for your March reading, and focus lang sa mga tamang desisyon.
Okay? Focus sa sarili, sa personal growth, and financial growth. Alrighty? Bye-bye, Aries!